Okay, second topic sa level 2, kung naman ka sa discipleship. So, ang next is commitment. Okay, nanong ako nag-wonder ko ani, kay since nadaghang topic sa level 3, mao ni hinahinay or mao ni lastada. So, actually, human sa discipleship, so kung tinuod na gid ka nga na tinuod ani baylohid, wala nagpasabot, enough na to. So, naapay kulang kay pwedeng ma-disciple ka ni Rabo ni Yeshua, pero wala kay commitment. Diba? Panang ka mga, pagkatun lang ko mo, follow lang ko, pero kanang wala gyud kay commitment. So, atong tagaag pagtagad ang commitment. Nasabot, ang commitment is total, kinatibukan, voluntary, meaning, dili ka pinugos, dili compulsory. Total and voluntary giving up. Giving up gali, kanang isurrender ka, gihatag nimo of oneself to be subject to one another. So, ni-surrender ang imong kaugalingon aron magpailalom sa usa. Kinsa atong pailaluman si Yeshua. Mo bitaw nang si Yeshua dili lang atong savior according sa Romans 10:9. Isugid nato nga siya Lord. Lord gali agalon master. Tanto pa diha ta mo pailalom. Para sa bitaw anang uban di ba, for example, kabantay man ko anang oath taking. Di ba kanang human bitaw nga graduate ka college or naay mga kurso no nga pag human nila og graduate mag oath taking sila. Pasabot kanang naa sila'y paghatag silang kaugalingon nga i-perform nila unsa ilahang human. So sa tuwa po ingani ko ni since nga nahuman naman ka disciple ni Rabo ni Yeshua, na ko siya gipangita sa imo, di ba? O sa diha nga 70 weeks niya nga amuma ang iyang mga tinun-an. Sa dihang namatay siya ug nabanhaw siya, naa siya gipangutana kang Pedro. Di ba si Pedro tinun-an na? O si Kepa tinun-an na siya. Pero naa pa gipuntos nga nilimod siya. Di ba? Gilimod niya si Rabo ni Yeshua. So mo to nga pag kabanhang ni Rabo ni Yeshua, ihag yung gisiguro si Pedro. Ihag yung gipangutana, Pedro, do you love me? Pedro, nahigugma ba ka nako more than this? Gihugma ba ko nimo sobra pa niining isda? Manabi ta kanta. No, naikanta na nga, do naman ako hinigugma, apan mas labaw gyud ka. Di ba? O ban pa man, naapatay disciple tuod ka pero naa kay higugma nga dili labaw si Rabo ni Yeshua. So gusto ni Rabo ni Yeshua nga ingon nga disciple ta niya naagyud kay commitment. So other words sa commitment no nanay kana total and voluntary. Or ang synonyms or synonymous meaning kaparehas niya na ay allegiance. Sabi ta nang sa elementary pa mo sa galinang inyong bayang magilaw, panatang makabayan. Meaning naa kay allegiance, naa kay pagpanumpa sa imuhang nasod. So, same na po naa kay pagpanumpa kang Rabo ni Yeshua. Rabo ni Yeshua, o mga lagad ko nimo, ikaw akong agalon, mga lagad ko nimo sa tibuok na kong kinabuhi. So, mo na commitment or allegiance. In other words, is attachment. Diya nagyud ko nimo Rabo ni Yeshua, no matter what, magpabiling gyud ko nimo. That is attachment. No? Or dedication. Rabo ni Yeshua, natawag ko nining kalibutan na. Para gyud ko nimo, dili ko para sa kalibutan, para gyud ko nimo, para gyud ko sa pagpangalagad diha nimo. That is dedication. Didedicate na nimo imong kaugalingon, no? Moing galit dedicate, consecrated. Dili na ka pwedeng gamiton pa sa lain nga gamit para ra gyud ka kang Rabo ni Yeshua o sa buluhaton ni Rabo ni Yeshua. That is dedication. Okay, in other words is devotion. Devoted gyud ko para na gyud ko nimo, deboto na gyud ko nimo Rabo ni Yeshua. No matter what, nahaag gyud ko nimo. Or loyalty, loyal gyud ko nimo Rabo ni Yeshua. Bahala ang akong pagkaloyal nimo dili na kay hangtod ni kamatayon. So mo nay gitawag nato messianic, no? At tungo na ang term gigamit ani is Christian commitment kay from the word Christ. Christ means Messiah. So since nga nag-Hebrew naman ta karon sa ubang terms, so wala na tagagamit og Christ means Messiah na. Kung paluwerta niya is messianic commitment. So ang atong pagdedikar sa atong kaugalingon naa na gyud kang Yeshua. So muna no. So note for us messianics, total and voluntary dedication of ourselves to the Messiah, Yeshua and his work. So, muna itong ipanumpahan, ha? Mga bitaw nang, si Rabo ni Yeshua, nanumpatan niya, naghatag kasing kaugalingon niya, imuhang gibawi, na siya kasubok. Gani, wa siya kalipay niya atong nakigsaad niya nga wala mutuman sa iyahang saad. Okay. So, along sa atong commitments, na ay tulong nga atong istudyuhan. Nga unsay atong ikumitar, unsay atong i-dedicate. So, morning 3 elements of commitment. So, unang-una, kinahanglan ang atong intellect committed sa iyaha. Sumingit ang intellect, mind or thought, no? Atong intellect, atong kahibalo or atong panguna-una. Or ang atong
In other words, sa to, nauna, no? Oh. Intellect, mind, or thought. So, muna siya, sa ulo na siya. Then, ang ikaduha is emotion. Emotion gali means feelings. Sa emotion, naa diha imong pagbati. Naa imong feeling. No? Oh, kanang emotion, kanang feeling, or kaning intellect, ang iyahang, iyang tahaan mo na imong mind. Ang sudlanan pa ning emotion mo na imong heart. Oh, mo nang, wala gali kay pagbati, wala kay heart. Oh, mo nang mga hardened heart. Oh. Emotion, heart na siya. So, naa diha ang feelings, hindi mo ang pagbati. Then, ang third is ang will. Will gali is volition, no? Ato man gitagaan, ang volition is state of choice or decision. Meaning, naa diha ang pagpili o naa po diha ang pag-decide. So, mo na ang volition. So, these three is the real man. Alam. O, mo ni ang tinuod na tao. Actually, kining atong physical, kahara ni siya, sakuban ra ni siya. Sulod sa atong body, naa diha ang soul, naa diha ang kalag. Mo na ikaw, the real you. O, mo na yung no? This three is the real man, soul. So, mo mitaning ang tao, sa dihang mamatay na siya, so, gikan sa iyang body, mugawas ang kalag. Since na ang body, wala na kalag, bisan tagod-tagoron pa nimo ng body, dili na siya ka-feel of pain. No? Dili na siya masakitan. It means like, ay kay patay naman. Nganong namatay? Kay nibiya na ang iyahang kalag sa body. Okay, so muna gitawag og physical death. O katong gingon pod na kanang buhi ka apan patay, ang imuhang soul, imbis unta kanay spirit, namatay ang spirit. Mo na yung question nila, mamatay ba pud ang spirit? Mamatay. Yung pud ra bunisyo, the day you eat of it, you shall surely die. Okay, so muna no. Oh, so kinahanglan kaning tulo ka elements or elemento, no, or kaning kabahin. Kinahanglan mo madidikit ni ngadto kang rabunia siya. Kinahanglan ang intellect nimo committed niya, ang imong emotion committed sa iya, ha? Ang imong will committed sa iya. Kinahanglan dili na magulag. Ha? Mo na gitawag og total. Total means kinatibuk-an nga pagkatao nimo. So ang kinatibuk-an nga pagkatao nato mo ning natay intellect, natay emotion, natay will. O, wala ba mo ma-amaze ani unsa ka wonderful si Rabun Yeshua ang naghimo nato? Nga gitagaan ta niya gisaktong panghuna-huna. Gitagaan ta niya gisaktong feelings. Gitagaan ta niya gisaktong pagbulutan. No? So munang kanang ingon sa 139, for I am fearfully and wonderfully made. So pagkalindot gid ay nato nga pagkaginuhat. Kay nga naman, wala tagi control. Wala tagi ingon nga kanang kinahanglan ako naghingon nimo kung sulod gid kanako. No. Gitagaan tag freedom. Gitagaan tag liberty, kagawasan. Tawon ni no. Okay, since nga mo ni ang tulo ka elements nga angay natong i-commit kang Rabun Yeshua or the three, the real man. So atong estudyuhan ang una. Okay. Unsaon nato nga kining atong intellect, no? O kung wa mo kasabot intellect, mind or thought. Okay, according pa sa 2 Corinthians 10 verse 5. Okay, basa. Nga nagalumpag sa mga pangunahuna ug matag hataas nga butang nga nagapataas sa iyang kaugalingon batok sa kahibalo sa ilhin ug nagadala ngadto sa pagkadinihag sa matag hunahuna ngadto sa pagkamasinungtanon sa Bisaya. Okay, so naklaro nato no unsaon day nga kining atong hunahuna, no, casting down arguments. Meaning kanang mga argumento o mga kanang hatag-as kay atong panghuna-una na ana sulod diri nimo sa imong hunahuna. No, naana sa imong mind, naana sa imong thought kanang mga plano nato, kanang mga imagination nato, naana kanang sa imong utok. Oh. Kanang bitang before ka mutikang, kanang imong sa kalibutan nga before nimo isulti kinahanglan maghuna-una sa ka. Before nimo himon kinahanglan maghuna-una sa ka. So, wala ba na ninyo ma-appreciate nga salamat abilihin mo nga gitagaan ko nimong hunahuna ba nga kanang maka-decide ko ba nga imbis na kay moderator ko, no, nakauna-una man ko nga nakapamalandong man ko gito maayo. Oh, so kana nga intellect or kana nga mind mo unay gusto ni Rabun Yeshua nga makumit na nimo ngadto niya. In what way? Ingon diha casting down arguments, meaning sa mga casting down, ipaubos ang tanang mga paglantugi di sa muna una. O kanang matag hatag-as nga mga opinion ba or hunahuna ba nimo, kinahanglan imuha nang birahon, no? Bringing every thought into captivity. Sabot ba nga ang tanang imong ginahuna imuhang kanang sa tawag ani captivity, imuha ba siyang dakon, imuha ba siyang prisuhon, na kini nga hunahuna kinahanglan mo obey ra gyud kang Yeshua. O mo na ingon diri nga bringing every thought into the obedience of Yeshua. So sa ato pali ay ang atong panghuna-huna, ang atong intellect kinahanglan subject na siya nga mo obey gyud kang Yeshua. In other words, og maglisod og sabutan ni. Okay,
So sa ba ang kini mong intellect aron makakumit na kinahanglan mo obey gina siya. So ang labi gyud aning tanan is obedience. Diba? Ingon diri, every thought should be held captive. Held captive means gimong give. Usa ka imong gihigtan, imong gikandinahan, imong gipreso. Nga mo obey kang Yeshua. Dili mo obey sa imong kaugalingon una-una. Kung ito tong gingon ang pulong, my thoughts are not your thoughts. So, since nga ang tao nahaagi siya iyang kaugalingon pupang hunahuna, ang inuhim pug nga naghimo nato nahaapo jay hunahuna. Oh. So unsaon man nato nga ang hunahuna sa Elohim atong makabot. So mo lagi na. Dili nato na makabot yang hunahuna ug wala gyud kay obedience. Kung itanong uban kita nimo no, minamang gyud sa social media mas tug mga nantugi. Pagkaingon ko pagkabugo gid ning mga faith defender. Wa gyud kasabot sa pulong. Wa gyud makasabot unsay but pasabot ana. Ha? Sa daghang kay kuno dilang commission. O pagkadaghang kay pagkabugo gid ani. Di gyud kabalo unsay pasit sa pulong. So mo nang nakaingon diri si Pablo nga Timothy, bihaig yun ang mga binuang o binuro ng mga lantugi. Ha? Kaya ano, wala nakakabot sa kanang huna-huna sa Elohim. Wala na makaigo sa kabubuton sa Elohim. Wala na makaigo sa iyahang kahibalo. Diba? Mabutay yung diri si Pablo kang Timoteo nga, di ba, anak si kang Timothy? To? No? But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife. Avoid foolish and ignorant disputes. Kanang tao nga kusog makiglantugi ignorante na. Kanang tao nga kusog maglantugi or kanang magdebate, ha? Ingon dire, buang-buang na o ignorante, wala gyud katugkad unsay buot pasabutan ng pulunga. So mo itang kita kay nasayod man ta, mo ni tambag ni Pablo dire, a servant of Elohim must not quarrel, but be gentle to all, able to teach patience. So mo nang mga lantugi gali, adi na ko mapilana kay nganwan. Ha? Di ginakasabot sa insaktong kahibalo sa pulong. Kaya insaktong kahibalo sa pulong, no? Kinahanglan mutubo gyud ka spiritually. Nya kasagaran ra magyud nga kusog makiglantugi, katong patay lang espiritu. Ba? Oh, naabot na tawo nga espiritu pero kay baby pa man, ang pagsabot niya sa pulong, nagdako gyapon ang iyahang tawhanon nga pang huna-huna. Dili sa panghuna-huna diya sa espirituhanon. Oh. Inyo niya nang ma-encounter sa diyang mag-evangelize na mo. Okay. So, mo ni siya ha, every thought should be held captive to the obedience of Yeshua. Then, ikaduha is mind control. Kaning mind control bitaw nato, o mo kabantay nga, nag-teach ko karon yung huna, gadagan na dito, gadagan ikaw na huna. I-control mo. Ba? Oh. Sometimes, mo na himuon sa demonyo. Kasulod ba siya si huna-huna? Kasulod mag siya sa heart. Tinod. Di ba si Satan ni isulod sa kasing-kasing ni Judas? Oh. So, nakasulod naman gali siya sa ikaduhang purtahan, na sayo man niya sudan ng unang purtahan, o sa may unang purtahan, ang imong una-una. Oh, ngano nakasulod man si Judas. Kay unang-una, ang mind ni nakasulod si Satanas kang Judas, kay yang unang-una, ihang pangwartahan si Yeshua. Oh, kung saan niya pagpangwarta, kinahanglan ihang ibaligya ngadto sa parit sa mga Pharisees. So nisulod ang demonyo sa una-una, pag human nisulod siya sa heart. So kinsa naman nagkontrol kang Judas? Satanas na. Oh, sa diyang nakahimo na siya sa akto, oh, mano ko ng demonyo? Ni gawas kong demonyo. Nagmahay na din siya. Anong ginaligawan ako? Itong inosente nga tao. Pero wala na, nasudla na siya. So, muna kuyaw. Pag masudla na mo ni Satanas, kuyaw na siya. Kaya pag mugawa siya, magmahay na din ka, anong napatay man ito na akong tawhana? O, parang kanang road rage, di ba? O, kanang driving. O, kanang na bikil-bikil sa karsada. O, kasagaran, sadyang nahuman himo ang akto. O, sadyang nahuwas-huwasan na nakaingon nagsisipo ako sa ginawa ko kasi muna kanang wala na ako kapugong sa kong kagaling. O nga naman, unda ato nga naglalis ka unta o kanang mahinahon lang ka ba kanang temperate ka, self-control ka, bisan pa og giyaw-yawan na kadiyag init, ni maintain gyapon ka sa imong peace, di ka masudlan. O for example kanang intention sa about sa pangibog, ha? Inumdum gyud ka na advertisement nga ikaw malimutan na about sa Mountain Dew ba to o orange ba to? Royal Orange nga, naay batanong babae dalaga. Naglingkod sila dito, harapan ko. Nya, diri sa pikas, naghuhong na dahil itong demonyo nga. Hikapa na. Nasa pikas po din, ayaw. So, init na kayo itong demonyo nga nagwan. Naghungong sa lalaki nga, hikapa na. Ingat po yung angel nga, ayaw. So, sa gihimo, pag ibubuan o royal ang katong demonyo. So, mo ba ito? Ibubuan o di painom. Wala na siya matintal. Actually, advertisement lang to So inana ba nga sometimes ang tentasyon kanang masudlan ka. So actually by nature namang gitay gitawag nato og mga curse of sin. Pero kanang mga sala sa kinasuluran nato og dili na siya mapauyunan ba.
No? Kanang, siyempre, since bisag, naa ka na nga, kanang state, naa ka na nga sitwasyon, gadula ba na yung una-una, sama ni ako ba ni siyang patulan o dili? Ako pa ni himuon o dili, di ba? Oh. Pero ayha na yun na siya mo samot sa diyang kanang madala na ka ba? Plus, nangayo kong kagtabang sa kaway. Oh, nangayo kagtabang niya. So natural, ang flesh o ang sin, or ang flesh o si Satan, umaura na sila. So, muna, ang tao matintal sa diyang maganoy siya sa iyahang kaugalingong tinguha. Pero actually, ang nagtukmod adto kay nang-invite ka og power nagikan sa dark side. Imuhang gipasulod sa imong kaugalingon, so mo nang natintal ka. Napatay nimo, o nasumbagan nimo, or na-disgrasya nimo, na-rape nimo. So mo ko na. Nganong napatay man ni Cain si Abel? Ha? Tungod sa hatred. Tungod naman tay hatred. Napag naka-hatred og dili ka mang-invite og laing force. Minti na nga na diha. Pero once nga naa na kay action nga imo dagay himo akto, ay i-invite nimo ang power sa darkness. So unang be careful mo, di ba? Si Satan is like a roaring lion. Seeking whom he may devour. So kanang nangita siya kinsa ing tukbunon, kanang imo na siyang gi-invite ba nga matukob na kaniya, makontrol kaniya. Umunibot pasabot. Okay. So muni mind control is the strongest opposition. Meaning pinakalig-on ni siya nga mo oppose, mo batok ba sa imuhang pagkakabig, sa imuhang pagtubo o sa imuhang pagkamatinud-an. Mo nay greatest opposition. Pre ato mga anak, ukaw ni mo sayo, ukaw na kay magpray ta, ay labi pakista na ito logo. Diba? Kinsa may nagkontrol adto? Una imong mind naging ayon sa mata kay lami pakitulog, lami pa kay ang feeling napakigidamgo. Akong anak nga gi-alarm niya ang alas 5 siya ga-alarm sa cellphone tungod sa kalami sa iyang huna-huna sa iya naganoy siya. Gikapoy na lang tawo ng cellphone og alarm. Wa gid tawo siyang mata. Sometimes inana, nako inani, aabot lang ugon sa inyong feelings. Ako, bisag tulog ko, pero pag pukaw na gali ko, physically, dili ko mata. Pero sa akong huna-huna, wala na. Ga-prayer na ko, ga-kuan ako, spiritual activity na ko. Na ko, spiritual exercise. So, mo na ginapirmi, saya lang tuok lang. Tulog imong body, pero mata imong sulod. Kana bitang imong silag, sa kung saan ako tulog, di man gyud ko katulog, insomnia man eh. Muna insomnia? Insomnia na, no? Kung di katulog. Actually, pa ko insomnia, di mo kumutuog. Sakit ni insomnia. Once na dili kay kapatulogon, pasabot, na ay call sa spirit. Na ay gustong ipahimo ang ilhim sa imo, ha? Ang uban, para makatulog, mo inom og sleeping pills. Diba? Para makatulog. Pero napoy ni uban na 20 na kuno kay sleeping pills ilang na inom, wa pa gid sila katulog. Ano man naa siya pakigstorya ang Elohim. Kung nakasabot lang ka nga nganong dili ko katulogon, ang imong na ingon din mo ay basig ipaampo ko no, magampo na lang ko, magampo ko. Lami gid kayo og naa kay magtatabang sa pagampo, labi na gid ang balang espiritu. Sige na lang kag thanks na imong una na nagulihok kay pray na ko muni na. Sa diha nga magka-pray na ka, butan nimo 2-3 ka oras. Katulog na ka. Ngano man, na-fulfill naman nimo unsay gustong ipahimo sa Elohim sa imong sa imong una. Or in other words, inani po, di ka katulog, no? Gipukaw ka, di ka katulog sa yung pugos og tulog. Pero sa diyang mubasa ka kulong, katulog na din ka. Ngano man, ang demonyo madali-dali na, ito, spirit of sleepiness, larga, bumbahin ang mataog kaning kuan, parapyong. Awa pa, 5 minutes may ka, tulog na. Pero kaya hindi ka makatulog, labi nagmakagadion, hindi mo makatulog na yung mga babae at lalaki nato. Kita mismo, di ka makatulog, doon yung himuna na, malandong mo sa pulong. Yan. Sa diha na nga, di pag yung kakatulog, lami na din ka na imuhang dagan si imuhang huna. No? So, dako kayo siya katabang sa imuhang conversion. Dako kayo siya katabang sa imong growth o sa imong faithfulness. Sa diha nga, kana nga mind, no? Kanang ma-subject ba? Kanang gingon din makaubi bitaw sa obedience kang Yeshua. For example, pabasahon kag pulong, papamalandungon kag pulong, pahimuon kang mainampuon. Kung nakaubi na siya, ay pagkanindot og resulta. Bisan pagali og wala kay tulog nga gabi una, no? Ang imuhang gihimo ang imuhang na ara sa spiritual activities, prayer sa pagpamalandong, anang tibok adlaw, energize ka, di kaluya, baskog ka. Nasulayan wala ninyo, anong si Rabon Yeshua malagi, tibok gabi siya nagkampo. Nya, pagpamuhat niya anang adlaw, di ba? Grabe bilang lakaw. Panuwa man siya maluya, panuwa man siya magduka. Na naapod sa tuwa dire, sayo kay natulog, wala lagi ka pamalandong, wala ka pre pagkaugma, gido ka lang gyapon. Di sa man dire we. So inana na siya. Okay, so mo niya, mind control is the strongest opposition. For example, kanang na kay nadunggan, hindi kag ako magitigi chismis ba? Ako magitigi marites.
Isang dili ba ikaw? Oh. Nya gisulong din ka. Unsa may istorya ni? Ako na puno. Matingala ko, kuya utong tawhan na ibig. Di man siya mong gisgutan niya. Kung gulong siya guna umay. Actually, gi-control ka sa imong mind. Oh, kinalan, ha? Oh, subject ginatanan. Okay, mo ningon diri, how not to be controlled by our mind. Okay. Kung saan man nga dili ta makontrolar sa atong una-una. Okay. Unang-una, have the knowledge of Elohim. Saan nang have the knowledge? Ha? Kay kani man gud atong una-una, unsa may bulong tong pasabutan ni una-una, how not to be controlled by our mind. Kani nga mind kanang worldly mind ba? No? Worldly mind. So natural, ang worldly mind, ang una-una ana puro to worldly. Ba? Na since kay ang atong gisgutan diri commitment man, gusto niyang i-divert ang imong commitment nga dili na maadto kang rabon Yeshua dito na padulong sa kalibutan. Example lang, ha? Di lang ko mo mention. Example lang. Naay tinawag sa Elohim. Magpaalagaron siya. Okay. Since nagapaabot siya sa iyahang trabaho, pag siya trabaho. Since nagapaabot siya, so ang hitabo, nalingaw siya sa pagpaminaw sa pagtulunan sa Elohim. No nya, nagkadugay nga naminaw siya, kanang attentive na gid siya. Paras ba sa inyo nga study na gid na ana. And here comes karon niabot na din ang level nga papaalagaro na siya. So sa diha na nga niabot na to nga level. So syempre, ang iyang una-una mga lagad ka ko ani or mosugod bagid ka ni akong nakatunan nga pagtulunan. Here comes pud karon niabot na ang opening sa trabaho. So nagduha-duha na siya. Namayin ko sa gid ano diri ba ka. Na sa iyang pagpamalandong napili gyud niya tong trabaho. So mo na gitawag no nga imbis unta kay mo surrender na ka since nga naamay nagkontrol nimo nga worldly mind. Kanya, siyempre mo lantaw pug ka mo na itong istadihan dito ay fear of consequence na dayon ba kanang mga barriers bitaw to commitment. Fear of consequence. Sa dihang imbis ta kay mga lagad na ka naa kay gibating kahadlok unsa nga kahadlok kawaladon. Hala og mga lagad ko sa Elohim wa ba koy pangitan aning kwarta. Uy, unsa mo ako ikagasto, unsa ako ikagasto sa akong pamilya unsa ko. Nara dayoy poverty. Ha? Dahil pag mga lagad na mo koy rejection ani, naalagay mo BBI sa kuha nga ingon dai ko nga pagkasayang nimo graduate ka sa college, maay gwapo kay mong di ko nga kurso unya di ka mangitag trabaho. So na kay mga rejection, na kay persecution, so mo na siya resulta. So mo ni mo diri, kinahanglan jud nga kung di ka makontrol sa imong mind, have the knowledge of Elohim. Sa may kabalo sa ilim, kibasa daw ko Philippians 3 verse 10. Aron ako makaila kaniya ug sa gahom sa iyang pagkatanaw ug sa pagig-ambit sa iyang mga pagkantos ingon nga gipahisama ngadto sa iyang kamatayon. Okay. Mo ni isa ka kinabuhi sa usa ka ni Pablo, no? Aron nga continuous gid ang iyang commitment, siya that I may know him and the power of his resurrection. May know him. Sama nang know. Di ba naana sa imong mind? Kanang know. Kumitong daw know, yeah? No. O di ba ang knowledge? No. Knowledge. So meaning, makahibalo yung ko niya. Sa to pa, usana, no? Nga di ka makontrol sa imong mind. Have the knowledge of Elohim. Kanang Elohim lagi pinong pamalandungan nimo pulong, pamalandungan nimo siya. Gani ingon pa sa 2 Peter 3:18, ingon dito, grow in the grace and knowledge of Elohim, o Yeshua. So, once nga magtubo na day ka na, actually mag-igsuon, bisag niagi na tao, discipleship, bisag daghan na kay nagyan nga pagtulunan. Kung napa kay nabilin nga worldly mind, no? Kanang napay mga may hunahuna nimo ba sa kalibutan. Pwede na nga makabiran nimo. Nga dili ka mo commit or dili ka matinud-anon diha kang rabon Yeshua. Pwede nang makapaatras nimo. Mo na danger diha. So kinahanglan naagi kay magpatubo gyud kag kahibalo. Wa ba na ninyo manotice nga diri sa toa na ay mga sitwasyon no itugot sa Elohim. Para di ta masilo, makapasar ta sa kasilo, di ba na ay mga pagtulunan? Sa mga diskurahe, na ay mga pagtulunan. Kaya po karon, ay mga panghitabo karon sa toa nga nag-teaching ta about breaking, no? Pagbuak sa huna-huna, pagbuak sa pagbati, ato ana nakadungog na ka og sakit kayo, wala na mo naka-discourage nimo. So actually ang mga pagtulunan ning igsuon, sa diha mo abot ang adverse nga situation, kapyot ka dito. Kapyat mo ni mga pagtulon anak kay mo umang gid to no. For example, loyan na ka kay mo ni dugay kay mo heart desire o daghan na ka kapoy na kisbot. Gituduan na gali ka dito unsay mga causes sa discouragement. Sometimes ang uban sa tuwa ma-carried away by emotions. Ma-carried away sa kasilo, sa kahiubos, dayon pauyon na lang silang kasilo, pauyon na lang kaubos, di na din sila gusto maminaw sa pulong, parang pulong walay gamit para nila. Mali ka. Ang pulong makaayos sa kasilo.
Ang pulong makaayo sa kahiubos. Ang pulong makaayo sa mga discouragement. Mo na isipyat. Mo bitaw nang di man kita ingon nga di kita mo agyan ha. Kay unsaon nimo pag kinabuhi ang pulong kung walay sitwasyon itubos ang Elohim nga makakinabuhi na nimo. So na gyud siya i-create nga sitwasyon. Sometimes mo lagi na, no? Sayang mo kayo pagkasayang sa mga pulong no niya, wag gyapon, nasilo gyapon, carried away by her emotions, carried away sa iyang kasilo, kay upos tanan. So, sayang ba? I hope nga kamo di pun mo kabaton anang kasayang. Okay. So mo nga diri, kung di ka makontrol sa imong mind, have the knowledge of Elohim. Then ikaduha is count everything as rubbish. Unsa may rubbish? Imong ipon nga basura ang katong mga worldly or religious mind nimo. Itong mga worldly mind nimo sa pagpauswag, pagpadato tanan ha. Oh, para di ka makontrol, para si Pablo ba, iyang gi-count as rubbish. Kanang magpabag-og yung ka, actually, may sila, sa mga yung brainwashing na, brainwashing yun ito for eternal life. Ha? Gi-brainwash yun mo from worldly to heavenly. Kung ni ato din o ito nang, sige, brainwash, masa man ng brainwash. Hugas sa huna-huna, hugas sa utok, wash. Masa may mahugas, ang pulong. Oh, ito na, si grandma, window na dito sa IIT nga, kusog ka na, mga trani, kusog kayo na mag-brainwash sa mga estudyante. Oh, nabanbaya na dito, atong una, nabaya kita campus evangelism. Dito man na mag-evangelize si grandma sa sulod sa IIT. Oh. So, daghang kayo mga estudyante na nakakabig dito, usan na si Mrs. So, asad ka Mrs. Daghang kayo nakakabig, halos na gali, mangundang na. So, na-issue na dito, mo nang sa sulod nga ato ni grandma ito, naging siya pasudla. Okay. Gani, bawal lang mga sa IIT ka na magtapok-tapok. Bawal lang dito. No, unang tanaw lang po unsay mga stronghold. No, ito nang kanang eskwelahan well known na sa daghang suicidal. Oh, naay estudyante na may overpass na, di ba? Oh, niambak, gikan sa overpass, niambak ito ubos. Ligsan sa dakong truck, patay. Sa hinungdan, uyab. Akong pag-umangkon, tuwa, nag-suicide sa hinungdan, uyab. Asang eskwelahan? IIT. Unsay stronghold sa suicidal? Nga naman, giwala na nila tong mga Bible study, wala na tanan. Actually, ako mga tanang igsuon, grabe ba ko nag-IT? Kung atong tinugaan, dili itong tinugaan, ikaduha, ikatulo. Then akong mga manghod, grabe ba ko nag-IT? Ako rin, ako kagabi ito ka-IT. Pero, ako nakita ba mo ng ilahang stronghold din ha? Ambot lang karon, wala mo kinadunggan. So siguro, basig ibalik na nila itong ilahang, pwede na mag-Bible study, pwede na mag-kwan. Kaya, ganit dito sa Mission Marawi, nga nung halos-halos ito sa Marawi mga 70 Adventist. Kaya, halos-halos mga kwan dito, nagpuyo mga Adventist, no? Mo yung nag-evangelize anang eskwelahan nila. Dahil sa IT, kani adto during pa sa among time, kabot manggali ko adto kay moapil mo ko kanang Bible study. Kay naay mga maestro dito kanang Diluna nga sila mo nag-evangelize dito pagkahuman og kuan, human og kanang naay mga bakante sa klase, kay kami ako simpre si tayo mo eskwela. Sa iyo man kumuhuman, ingon dito ko magwa nga ran apil dito Bible study. Layo biya kay nang mayahay madto mitog kuan, tanaway kay dito mag Bible study. Apil lang jud kay para lang jud kuha kay pulong. Pero kato sila mga IT professor to sila. Amo lagi. Murag dito sa patabok-tabok sa emission din tabok-tabok sila sa IT. So anyway mo na no. Count everything as rubbish. So dili basta naapagali kay nabilin nga kanang worldly mind kanang una-unang kalibutanon, isa na siya. Nababag nga di ka makakommit sa una-una sa Elohim. Okay. Another word is do not be wise in your own opinion. Okay. Sabi but pasabutan ni. Ibasa daw. Romans 12:16. Pagkatuon og nagsama nga una sa usa ngadto sa usa. Ayaw pag nauna og hatagas ng mga butang pagpaubos ngadto sa mga tawo maubos ang income. Ayaw pagkagialamon diha sa inyong kaugalingong una. Okay. Unsay but pasabutan ni do not be wise in your own opinion. Diba? Unsay ingon diri? Be of the same mind toward one another. Okay. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Unsa mo ibut pasabot sa own opinion? Nabitong ikaw ray para nimo kanang insakto gyud kag huna-huna, di gyud ka makikala kay katong ilahan dito mao. Ako gyud insakto. Right go ko. Inana bitaw nga mindset kanang iba kasagaran nga mga self-righteous actually maghagong mo nga self-righteous kanang sa tawa ni sa term nato ani. Pero actually naamay daghang mga bright sa kalibutan nga kanang bisan sa ilang kabay para hindi sa pagpaubos. Mo associate sila sa mga mapainobsanon. So ang tendency din kanang wise ka in your own opinion, kana bitang dili ka maminag panangbagon sa mga mapainobsanon, di ka maminag panangbagon sa mga elder, kanang maglain jud kag imuha ba. Say di na ka musimba kay para nimo dautan to sila ikaw gi insakto.
Ay may pugkag ay agi naman ko nga pagtulon ano man ako ana. Oh. Actually always in your own opinion. O na kay mga plano. Oh, sakto gini ako, sakto gini ako, sakto gini ako. Na mo maganda sa Elohim, o naatay mga panghuna manawag gyud ta, no? Labi nagdi kasigurado nga wa gyud ka kadungog sa spirit. So actually mahitabo ra ni siya sa diha nga wala kay guidance sa spirit. Pero naa kay guidance sa spirit, di naman gud kinahanglan pa nga mga igsoon mo netong imono din na. Once nga nakadungog ka na sa Elohim, kabalo ka. Naa may mo yun, uwi mo yun, basta kay nituman ka mo prosper din na siya. Pero gani og na kay wala kay nadunggan nya na kay himuon, no? Bisan pag giunan niya ng tanan o wala na wa ka kadungog ug kaon silgikan sa Elohim, wala direction, dili po na siya mo prosper. Oh. So mo na yung, sa mga kabatan-unan, no? Or sa mga bright ra kay silang opinion, na mo na ba gini nagkikitabo karon. No, kanang bright kay kasi imong kaugalingong pagsabot. So, mali gid gyapon, no? So may nga ayaw pang migialamon, do not be wise in your own opinion. Kaya ako nasabtan lang sa mga tawo nga dili na bitaw manggialamon silang kaugalingong hunahuna. Kanang maulaw na ka ba? Di ka gustong ipagawas ni i-share ni siya kay kabalo ka nga kaning imuhang hunahuna imong opinion. Wala pang gyapon na siya abot. Kawang ra man gyapon na kay dili man na i-prosper sa Elohim. Oh, pero katong mga hunahuna sa mga pinulsanon, mo to iyang i-prosper. So, mo po na how not to be controlled. Okay. Next is, have the mind of Yeshua. Sa may hunahuna ni Yeshua. Philippians 2:5-8. So, nagingon diha nga, bisan tuhod og Elohim siya, nagpakatao siya, nisulog siya sa usa ka form sa tao. Kanya, kanang servant pa gyud nga servant profile. So, mo na gusto ni Rabon Yeshua, have the mind of Yeshua. Unsa man ning mind ni Rabon Yeshua? Humble and have the spirit of servanthood. So, mo pa nagsanon? Ang mga dili busing. Oh, sa mga panimalay na to, halos-halos ang mga busing, mga anak. Ha? Ingnan sa papag mama, panghugas o plato. Adi, yun, patiga, yun. Ako'y busing diri. Ang nagsubo, antay manghugas. Oh, di ba? Oh, kinsa man diri subo yung panghugas ng plato ba? Panghugas na ba? Wala, yun. Na? Oh, busing yun. Di yun masugo. Oh, sa dili na mind ni Yeshua. Oh, wala na, have the mind of Yeshua. Servanthood. Okay. Let all that you do be for Elohim's glory. Bisag sa imong hunahunahon, makaingon day kag Elohim kinya akong gihunahuna ba? Mahimaya ka ni, nya karon kay naghunahuna kag di mao. Ha? Ni dagan imong hunahuna ba nga say di man ay maghunahon ding magkatawa. Oh. Nay maghunahuna nga gikik lang kalit. Sa gihunahuna diha. I-check ko na be. Oh. Kani ba imong hunahuna nahimaya ba si Elohim? So mo nay pag patay sa gana sa imong hunahuna. So mo ni ha. Oh. Kung saan nga di mo makontrol sa inyong mind, kinahanglan, naagid mo isaktong kay balo sa Elohim. Magbasa mo pirmi yung pulong. Kanang Tehillim 1-3, mo na ninyong kinabuhion. Then ikaduha, count everything as rubbish. Unsay mga worldly o mga hunahuna nga musulod ninyo, ayaw niyo entertain. Lahi ba ka to? Ako, ngayon ako mga anak, ngalang malagi ka pa, sige na ikatanaw mga Facebook, di ba, mutanaw ko, mutanaw ko sa YouTube, pero dili ko di ko magpatakon. Unsay akong gitan-aw diha, unsay mga works of darkness, unsay mga exposure, so pagkabastos sa pagkikista na sa Facebook, wala ginlay ka nang, di ba, wala gisensor ba? Ya, halos-halos ang gisgutan dito, puro mga bastos, puro yun mga laway ba? Saan naman tao niyo eh? Ya, daghan kay mo likes, tanan ako, uy, million bagay ni likes? Grabe. Ya, here comes karon nga naan tao pulo nga nagkwanto, wala gid taon. One lang kabuo, kang like, duha lang kabuo, pero katong mga hinanggaw, mga binuang binastos, ay million views. Tanawa lang kung sagid ang kalibutan. Oo. Kung kahugaw gila sa kalibutan niya. Nagkaroon man, natakdan na ba nito mga sakop din So, dili ta magpatakod nila, kita mo'y magpatakod. Kaya, bisan pag unsa kadaghan ang kahugawan sa kalibutan, di man naatay balaan o matarong nga Elohim. Bisan pag unsa nakahugaw, o nasugrahan na sa kahugaw, sunog ko na niya. Oo. O muna akong kuan nga, magtanaw magalikuan na, para lang i-expose ang words of darkness nga, dili gini angayan. Nakabulo naman tangang mga tao nga natinhaan, gadli kaya na full of lust. No? This is mga, di lang din natin i-mention kay, ay gid kayo, isgutan. Okay, so muna no? Muna ang pag-control sa atong mind. Sa emotions po, okay, kanang emotions, kinahanglan, mukumit po na sa Elohim. Kay ang emotions, naadiha ang feelings. Feelings, dayan sa kon pa, ang balay-aning feelings and emotion, naasulod sa imuhang heart. Na, ingon ra ba diri, the heart is the most deceitful above all things.
Sometimes, ma-deceive ta sa itong kasing-kasing. Mabitang yung diri, example, Haba or Eve deceived by emotions. Giingnan siya sa bitin. Ha? Huwag makakabalo. Nasa diyang mukhaon ka ani. Ha? Mahimo kang manggialamon. Ha? Mahimo kang sama sa Elohim. Oh. Huwag sa laptop pa ito, di ay, tinuod ka. O, may pong stars, tinuod ka, ayun. Wala na. No? So, bantayan na ning heart. Oh. Mami daw nang nag-study kita og katong breaking sa heart. Unless nga atong heart dili gid mabuak, no? Dali ra gid siya ma-deceive. Nasay tuyo sa broken heart. Para mo gawas tong mga hugaw, mo gawas tong mga nagpuyo nga demonyo sa heart. Kay once na dili gali na nimo pahilabtan nimong heart, pagkaluoy gid nimo. Ha? O mo ito ng a broken heart na contrite spirit, this Elohim will not despise. Kanira ba mga broken hearted, no? Mo gini halos-halos makalahutay. Pero kanang wala di gyud mapabuak silang kasing-kasing. Gamay ra kay istorya dayon kasilo, dayon kahiubos. Ha? Mga kasing-kasing na nga malimbungon. Gaprotektahan ninyo inyong heart nga magpabilin mo sa inyong daang kinaiyahan. O mo na dangerous diha, no? So kanalang emotion needs the love of Elohim. So, siyempre, butang mo ni imong heart, no? Actually, by nature, ang tao nagit siya love. Pero yung love limited lang. Limit lang ba? Dili gyud ingon nga makahigog magyud ka hangtod-hangtod. So mo bitaw na ay fruit of the Spirit. Okay. Ang Holy Spirit naa po siya iyahang love. Gusto niya nga kani nga love mo sulod sa imong heart karon kana imong love iyahan ng punan. Gugma nga gikan niya. So kani nga heart no, iyahan ang sudlan kay aron nga ang mo dominate or magdumala sa imong kasing-kasing. Love na gyud nga gikan sa balaang espiritu. Dili na sa imo ha. Eh kining ato ang gugma sa lingkapaw ni. Ha? Dahil gihigugma ta kaday. Karon ra adlaw ugma di na. Mo na. Dahil gihigugma ta karong tuig gaday. Sunod tuig day di na kanako gihigugma. Sa lingkapaw. So, ang love gani love endures forever, di ba? Oh, ang love nga gikan sa Elohim endures forever. So, mo lang ingon tag Elohim is love. Love endures forever. Elohim endures forever. So, aron nga kanang atong love nga gamay kay tanan nga nastong heart, aron nga mo endure na magpatakod gyud ta og mga gikan sa balaang espiritu. So, mo the emotion needs the love or love to Elohim or love of Elohim. Unless, ha? Diba? Nabi na pakibasa Romans 5:5 sa ingon diri. Tuog ang paglaom dili magahimo og pagpakalaw. Tungod kay ang gugma sa Elohim di po diha. Ug di po dinhi sa atong mga kasing-kasing naagi sa balaang espiritu nga gikahatag nga gikan nato. Okay. So ug ma-illustrate pa nako ni inani ni no. Oh. No, mao ni imong heart kay imong love, gamay ra gid kay imong love diri ra gid sa taman. No? Here comes karon mo ni ang love sa Ruach HaKodesh. So, bisan pag isulod na imong heart diya kaya kayo. So, kaniyang heart according sa Romans 5:5, no? Ingon diri, because the love of Elohim has been poured out in our hearts. So, ang love, no? Elohim's love. Okay. Elohim's love. Okay. Iyahang gibubo diri nato, iyahang gibubo. Okay, gibubo diri nato. So, muna ingon diri, has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who has given us. So gusto ni Abay Elohim nga kanang heart aron dili na siya mahimong disciple, aron dili na siya mahimong salingkapaw, kinahanglan bubuan na siya og gugma nga gikan diri sa Ruach HaKodesh. Kani imong gamay nga gugma dinhi, mapuno na puno na niya. No. So kung kani nga heart controlled by the love nga gikan sa Ruach HaKodesh, ay pagkanindot nga kasing-kasing. Ha? Mo nagitawag din dito nga love suffers long and is kind. No? Oh, sa to pa mapuno na gining imong heart, makahigugma gyud kag bisag dili gyud mahigugma. To love the unlovable. Sa man akong asawa ay lami gyud ay awayon ba. Pero tungod kay dako na may imong gugma, antuso na lang nimo at the same time kind gyapon kaniya. Ha? Oh, mo nito love suffers long and is kind. To ba mo antos pero maayo kind. Say kind sa Bisaya? Ha? Maayo good ba na? Sa another word sa kind. Kind gani ka ng sa kind sa kwan. Maunaw, sa Tagalog pa maunawain, mabait. Sa pagyod. Ha? Ha? Lahi man ang kindness, lahi man ang goodness. Nasa diferensya para ba nang gitawag nato humble. Kanang humble og meek
Maura na sila nga pamilya. Pero ang meek mas labaw pag yun kaysa humble. No? So umingkag ang humble mo ni, no? Ang meek ubos pag yun kaysa humble. Pero pud na ba nga ang kindness, di ba? Kindness o goodness. Oh, di ba sa taga ang kindness sa tuwa maayo. Kung ingin mo na English, that is goodness. Kind gali ka nang with emotion ba? Maayo ka nga with emotion nga nag-uban ang imong emotion. So kind ka niya. Dili lang ka kay maayo ka niya pero sa imong kaayo naa pag ipakapin. Kindness. Mo ning imong pulong, what is desired of a man is kindness. No. Di ba ang tao bisag unsa siya kadautan, pag mapakitaan nimo siya og maayo, di ba? Unsa may mahitabo? Naay reaction. Actually, ang ipangita gid sa tao is kindness. No? Ako sa akong kabahin nganong nang padayon man gid ko pangalagad sa iyo kay nakita nako ang kindness sa Elohim. Ang iyang pagkaayo, pagkabuutan, basta no, kindness gali murag sabon na siya. Pamilya lagi akong siya sa goodness pero mas labaw gid siya kaysa goodness. Oh, sa ako lang nang pagsabuta, amot lang sa inyo ha. So, mo na nino? So, kanang emotion nato, oh, kinahanglan gid na siya og love nagikan sa Elohim. So, example lang. Oh, mo ni diri no? Sa kang Pablo, imong siya first example of emotional commitment. So, kinahanglan kining atong emotion, surrender niya po ni kang Rabon Yeshua. Oh, example lang kang Pablo, taas-taas sa mga bersikulo. No, ang iyang emotional commitment is my deep concern for all churches. So, bisan pa sa iyang pagpamuhat, ang iyahag yung kasing-kasing naagi sa concern yun kay sa mga kasimbahanan. Oh. So, inana ang iyang commitment kay once day nga ang imuhang kasing-kasing, imuhan na gid nang nakomital sa Elohim. So, ang next na pud-ana is katong mga nagdipangluwas ni Rabon Yeshua nga makasimbahanan, naapo kay concern adto, naapo kay deep concern. Example lang, ha? Sa inyo ha karon. Nabi ako na sa akong kabubuton nga di ta mo tudloan. Ano ba di ay kontento ra tag Shabbat. Oh. Pero para sa ko kanang unang-una manubag ko sa Elohim. Kay daghan kog nadunggan, nya manaway lang ko niya katong igsuuna wala gid kay balo, wala gid mali gid siya. Oh. So, upangutanon po ko, ingin po ko ni Mrs. nga, tudloi. So, ang nahitabo karon inani, mo nang nisugal, nisugal, no? Kanang, ni-obey na lang yun ko sa pagtudlo sa inyo, kay nakita na ako nga, kulang pagid mo, no? Bisan pag magdugay mo diri sa mahanaim, o kulang mo foundation, one day, ikalbong ragod gihapon mo. Mahagbong ragod gihapon mo, kay nga naman. Ego man mo sa siya 4:6. My people perish because of lack of knowledge. Sa Tagalog pa na, ligtas ang may alam. Wa man kay alam, naanod ka, wa ka maluwas. So, muna akong concern na na ako sa growth ministry. So, ang akong concern sa inyo, nga mo, tubog gid pud unta mo. No? Mo abot gid ta sa fruitfulness. Mo abot gid ta sa maturity. Mo abot gid ta sa full stature ni Rabon Yeshua. So, muna'y usa sa mga concern sa mga growth ministry. Si Pablo pod, no? Tungod sa iyang, grabe na yung commitment sa Elohim, balos po niya, or ang manifestation po sa iyang nakungugma sa Elohim, ang iyang lalong kayo nga concern sa mga kasimbahanan. So, inana na siya. Mabitaw lang ako, inanta mo, no, nga, kanang inyohang gipang walihan, hindi man mo paluwa pa na og tudlo. I-trigger ninyo sa naay ministry sa pagtudlo, or inyo pang pirming padadaan sa atong mga pagtulon na. Kay, dili kinalalim ha, nagtuumog ng inyo lang ng gibautisman, wala ninyo gipaluap, manubag ba gin mo na. Tulubagon gina ninyo. Lipay lang mo nga nakabig siya, pero ang pagpadayon. O dito makapadayon. So nalipay ta kay nasangyawan na bautismuhan, nakaroon wala mo padayon. Tulubagon gina ninyo. Ha? Ngunang ka nagdasig bitaw overzealous niya sa pagwali, sa pagsangyaw. Ha? Dili gali na imo ma-maintain o pabilin diha kang Rabon Yeshua, ikaw ginumber 1 pangitaan ni Rabon Yeshua. Nganong imo hatong gipasagdan? Daghan ba sa tuloy, kusog kayo magwali, magsangyaw ka lang. Ang pangutana karon, tama na sa imong walihan, dili na nimo paluapon. Para sa nang ipakataon nimo ng bata, pag human, gilabay rin mo sa basura, wa nimo kiatiman. Manubag ka na? So kung nakabig man to nimo, pangitahig paagi nga ma-reach out nimo to, mawalihan ba nimo, mashiran ba nimo bisag sa YouTube na lang, or ma-intrigar ba nimo og simbahan nga muamuma niya. Mo na inyohang bantayan. Ha? Inyohang ginatulubagan, I tell you, manubagin mo na one day. Daghan kayo mo gipangkabig din, nangawala, manubagin mo na. Dili ni pag-condemn sa inyo ha. Mo nang, kung magwali manggalita, be sure yun nga naluwas, dahil napaluap, dahil naagi nag-amuma. Kaya si Grandma, sa iyang history, sa dahil nakabig siya dito sa
Lahit man ang iyang pagkakabig kay niagi man gid siya og dramatic experience. Kasi ang dramatic experience, nabangga gyud tong iyang gisakyan nga gidriban na Volkswagen na puti, no? Kay pag-abot niya sa traffic man to sa Amerika, pag-abot niya og kanang traffic light ba, imbis nga murag kanang siyempre di ba red man no, red tapos kining orange dayon green. Murag ang katong Mexican kanang turno na unta ni grandma. Murag nag-orange na ba, so ready na siya. Nilabang pa man gid siya. So banggaan niya ang gisakyan ni grandma. Bupok gyud ang iyang sakyanan dayon na kun manggali na nga dead in the spot. Patay na to si grandma. Oh, mo to yang kuan. So ang gihimo, kita siya og atong panan-awon, no? Kanang kamot ba. Wala man siya nga para nilang tool nga nakita gid nila si Rabon Yeshua. To lahi to iha kamot mo nakita niya. Mo to, murag unsay nakalimot na ko unsay farther pa to nga kuan. Basta kay hitabo. Kita siya kamot then gipabalik niya hang soul sa iyang body. So muna din to, no? So ding nakabig siya kanang naay ni amo magit sa iyang alagad sa Elohim. Na mo to nakamuma sa iya kanang gabisitahan gyud siya sa iyang balay, dayon ubanon gyud siya sa simbahan ana. Oh, mo lagi to. Pila to ka murag sa masyo to ka tuig nga giamuma siya. Then pag-abot niya dinhi, gusto unta siya mo kuan sa mga kasimbahanan. Lahi mag-espiritu mga kasimbahanan di kay mga compromiser man, no? Kanang lahi og motibo ba dili gyud kanang manaygon pa ang mga simbahan diri, no? Kanang kinsa may mga simbahan ninyong pagka-Christmas manaygon pod. Kay mao gyud kuno pagkatao ni Jesus. Adi man to gusto si grandma na. Tumuto nga ang gihimo, nagpalingkod gyud siyang Rabon Yeshua. Pa-experience gyud sama sa experience ni Pablo nga si Rabon Yeshua gyud mismo oy nagtudlo siya. So ina na yang experience. Pero anyway, nitubo siya. Wala siya pasagdi. So wala pay nag-amuman niya nga kalag, wala na punta ta karon diri. So ina na importante. Ha? Whether inyo hamang parinte, kinsa man na inyo hang nakabig nga wala na ipaluap, nga kamoy gigamit nga nabautismuhan, ha? Tulubagon tinyo kinahanglan inyo hag itong pangitag paagi, inyo habang giampo nga mupadayon ng ilahang pagtubo. So, dili na lalim ha. Kamo nga manay kadasig sa pagpangwali, wala problema nang magwali ta, wala problema nang mag-evangelize ta. Pero ang paluap. Muna, ha? So mo ni, okay. Check for emotional commitment. Kung sa may pag-check na to kung tinuod na bagay ng atong pagbati, ni commit na gyud kang Rabon Yeshua. Okay. So ingon dira check along Elohim's word. 2 Corinthians 13:5 mo sa ingon diha. Examine yourself whether you are in the faith. Prove yourselves, di ba? So pasabot naa kay checking. Saan nimo pag-check? Are you in the faith? Tinuod ba gyud kang nas pagtuo? Nag-trust ba gyud ka sa Elohim? Kanang imong emotion naa ba gyud na? Nagtuo ba gyud na sa Elohim? Nagsalig ba gyud na sa Elohim? Di ba? Namatay pulong gingon dito. For we walk by faith, not by sight. Ang sight o ang feelings, mo na kontra sa faith. So, aron nga dili makontrahan imong feelings, kinahanglan mo uyon niya sa faith. Magsunod-sunod siya ba? Pasabot ba nga, bisag naatay emotion, pero imong emotion, dili na emotion para sa imong kagalingon. Emotion na para kang Rabon Yeshua. For example, nyabot man ginang mga kawaladon, mga discouragement sa atong panimalay, labi na kawaladon. Unsa man imong pagbati, unsa man imong pagdasig, ningon ba ka sa imong asawa nga, ay sige lang, antuson lang nato ni atong pagantos kay sa dihang mupadayon ta ani, naalagi gisaad ang ilim sa tuwa. Inana bang imuhang pagdasig sa imong pamilya? O bang ba umiyon kag, isod naman ta dinhi no, yung maruwa mo tayo paglaom diri, mangita ka taglain, basig sayop gani atong sudlan. Ha? Kisa inana pagbati. Oo, magkagiingon ni elder nga na prosperity ang 10 years after to nga kalisod-lisod daw magkaisod ay. Unsa man atong sublay nga nagagamay magalit ni? Unsa may imuhang pagdasig sa imong pamilya? Do kami mi sa lahi mi? Ha? Ay antuson man ginato ni man kay kabalo bit sa pulong ha. Moagi man gitag kalisod mo, man gitag humbling time. Mo paubos man gyud ta ni. Kay gisulayan ni abay Elohim mo asa gyud ko to ang atong kasing-kasing. Mo padayon ba gyud ta bisag nakas kawaladon? Unsa man inyong encouragement sa inyong pamilya? Inana ba? O sa inyong mga anak? Ha? Ngayon naman sa mga anak, mga anak, wag bitay paglaon nila, pang-eskwela, pangita ko daghang trabaho, kaya daghang mo kwarta mo support na din mo ministry. Ha? Nahagbong niya pong kadiri sa worldly mind. So, gisayangan nimo ang spiritual heritage sa imong mga sakop. Ngayon I wonder why, unsay nakaon niya itong maubang kaigsuunan, nga ibahog ang ilang mga kanakan sa kalibutan.
Anyway, sa kong kabahin, wala mong kumudjudge ninyo. No? Kaya kung pamagi, pa eskwela sa kalibutan, kaya pagkawan, mamalik na po diri, kaya diri na po ipapanglaganon, okay, yapon. Pero what if kung diverted? Prone ra magina sa diversion. Ha? Oh, dangerous kayo. Una ko ang prayer sa Elohim. Elohim, unta makasabot ako mga anak nga, diri ra gid kabalo ko, diri ra gid ang prosperity, diri ra gid sila nang prosper, diri ra gid mo sa uswagon, diri ra gid sila. Abi tay mga anak sa tong kaigsunan dito nagipaskwela sa kalibutan, patapos kalibutan. Sa minitabo, agi gyapon gidukot sa malas. Ha? Sa may yung encouragement. As a spiritual father, kagalog yung kabubuton sa Elohim, nganong ibaylo man nimo ang spiritual heritage sa mga anak ngadto sa kalibutan. Pagkaluoy nila unya, pag-abot ito sa langit, in town pagka-publish ang gingharian. Ngano man, di pa dato nimo sa kalibutan. Ako sometimes may mga sila lahi naman ni akong barugana. Ang musulti ra pud anak ato ra man ko kakabot sa akong naabtan nga pagsabot. Do you think kamo nga nakaabot sa akong pagsabot, do you think mo disagree mo nako? Dili, di ba? Agree gino permi. Ngano man, inline man pud ning akong gibarugan. Unsay nasulat sa pulong. Pero katong wala makasabot nako, amingon sila unsa na si Randy nga, iyang anak wala naman niya gipa-eskwela. Iyang anak na arda pilis bukid. Mabono. Kung akong tumong para spiritual prosperity sa akong mga anak, kay giandaman akon sila para sa eternal life. Awan di niya mag-abot mi dito sa akong mga anak sa ginghari niya, perti nang datuan namo. Nya kamo, inyong mga anak tuod, dako kay negosyo din sa kalibutan, pero abot ito sa langit waya mo. Nya to think ha, pila ra nakatuig atong nato sa kalibutan. Gamay ra kay tanan, anya ang eternal life pagka unlimited. Sumuto akong gipangandaman. Wala na ako nila pangandami ning kalibutan na. Akong gipangandaman nila ay, siyempre mangandam punta nila para sila niyang kaminyoon. Naonya tay baka nga ihaw. Naonya tay kandi nga itumba. Ayaw mo kamong ulitaw dalaga, ayaw mo binyog manok ra yung handa. Nala na ikasal dire, baka itumba. Abi nimo ang atong preparation sa atong anak ko, una-una lang sa father. Una-una ang akong pagpangandam para silang spiritual richness. Kadato nila sa espirituhanon. Ikaduha, since father pamangko nila, physically, ay, nana na sa kung una, di pangandaman ko na mga yuta, mga pananom. Dayon, plano na nga, tukuran ko na silang mga balay. Ayahay. Ikan sa kamagwangan natos kinamanghuran. Tukuran na nagbalay, kaya rin kinsay mabalag, maasawa, di na magproblema. Ngayon, unsa man ni dir, nagminyo ta. Unsa man ni atong balay, mararaman ni dahon saging dingding. Di balay-balay. Ulaw niya ka na. Muna akong kayod yun na kayod. Especially, kung atong mga anak laki, kaya kining mga bayi, igor, rami mo tapot. Kining mga anak natong bayi, igor, rami mo tapot. Pero even then, bisang pagbabayi na akong mga anak, ako gato yung andaman na. Andaman na ka na din ha. Mani karon, faith mani akong ipundo. Wala pa na ako makita kung sa kadagang kwarta, pero pag naakay pundo nga faith, baylo na ni mo niya. Trust ka sa Elohim. Do you think ang Elohim? Pila ra ba Elohim? Muna ako karon ang akong goal gyud nga 1 John 3:22 ko kanang gingon sa pulong nga whatever we ask we receive from him because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. So mura gina, pirmi ko ga-check og nag-keep ako sa commandments, naghimo ba ko sa makapahimot niya. Bisan pag wala koy kwarta, wa ko yamo, sa diyang mga kong abaylohim. Naay ako pangayoon nimo, untao, naay moabot nga provision para ani akong anak. O kana lang daw. Tutubagon ka sa Elohim. Tubag man gid siya. Wa nay problema. Na kung kitang tanan inanata. Na siyempre papa, na siyempre lisod puro mag-abot ning atong mga anak, taga diri ra ko, ay mag-istoryahay kini mga papa, pre, unsa may atong gihanda ni pre? Ako pre nagampo ko, ikaw pre, unsa may gigampo? Katong kong kumpare, mingon pod nga mo ko niyang pag-abot ito bag ay, pre, tingagaya. Diba? So inana na siya. So are you in the faith? Nag-trust ba ka sa Elohim? Dayon, are you preaching the true gospel? Unsa may timailhan sa true preacher? Be. Kamo be. Ang tinuod nga nag-preach sa true gospel, dili pangganansya. Dili man ko manaway ng ubang simbahan nga magwali nga hantag mo tayo hatag mo nga aron madagaya mo. Oy problema na as long as giwali na niya kinaman sa pulong, pero the question is unsay naa sa imong heart? Unsay naa sa imong heart? Basig ang naa sa imong heart kubitos ka.
Gigamit nimo ang maayong balita para makaganansya ka. Ikaduha, kanang peddling ba? Kanang bitong murag ibaligya nimo ang kulong nga nagwali ka pagkahuman mga ipog kagsibot, manibot po ka. Bawal na. Are you preaching the true gospel? Preach gali ka sa gospel. Kanang gingon din ni Pablo. Ang pagwali gyud sa insakto nga pulong kanang gingon niya sa Philippians. Dili parehas ani ingon diri Sa Philippians 1 14 no? 13. Ingon niya diri. Some indeed preach Yeshua even from envy and strife. Sa ato pa naay nagwalig may balita tungod kay na sila envy and strife, no? And also from goodwill. Ang uban maayo ang tinguha. Pero ang uban nagwali kay nasina, kay daghan na kay nasimbahan. Ang uban nasina kay para nga mabungkag ang katong tiguman, no? Ingon that the former preach Yeshua from selfish ambition. Ang wapo nagpreach po na ay selfish ambition. Ay magwali ta kita kan kastani ug daghan na ta dagko tagtights. Selfish ambition. Unsa pa gyud? Not sincerely supposing to add affliction to my chains, but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. So ang uban po nagwali out of love. So pero ang conclusion din ni Pablo, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Yeshua is preached. In this, I rejoice, yes, and will rejoice. So yun na lang si Pablo. Sige na lang. Bahala pa og kanang dili gyud matuo, dili gyud sinseryo or sinseryo man importante nawali ang may balita. Pero actually gyud sa tinuod gyud kay unta, kinahanglan og magwawali gyud ka, preacher ka sa true gospel, wala gyud kay involvement nga ganansya. Wala gyud kay involvement nga kwarta. Og nagwali man kag kwarta, dili para sa imong ganansya, para sa pagganansya pud sa mga kaigsuonan. Para sa ilahang kabulahanan. So kita nga mga preacher, beware sa tuwa ang covetousness. Beware sa tuwa ang love of money. Kontento ta sa ato niyang sweldo sa gingharian. Kontento ta sa atong kahimtang. Kung sa may tinuod nga mga true preacher. Kita nimo ng true preacher, contented. Kontento na siya. Ikaduha, nag-preach with sincerity. Bisan galig walay suhol, walay lapo piring, wala tanan, pero padanja pun sa paghimo sa buluton. Ikaduha, insakto ang pagwali sa maayong balita, walay compromise. Ingon pa nila truth hurts. Daghan mo gimasakitan sa kamaturan sa daghan giwali nimo, pero importante, imuhag yung giwali. Dinana ang attitude. Okay. So mo ni ang pag-check ninyo sa inyong emotional commitment is una, check along Elohim's word, naaba mo sa pagtuo, nagsalig ba mo? Then ang katulo is spirit bears witness. So ang tinuod bitaw nga nanagid mo emotional commitment, ang ruwa ka kudis mismo mo hatag ninyo og confirmation. Unsa nga confirmation? Na amoy peace, na amoy love, na amoy joy. So mo manifest ning mga fruit sa spirit. So muna timailhan. Ikaupat, the changed life you see in yourself and others see in you. So ang tinuod ay nga na kay emotional commitment, na ay insaktong conversion si mo na ay changes nga makita sa imong kinabuhi. Ikaw mismo makakita ka, ug ang uban makakita sa imo diba? Acts 9:20-21. Sa ito palaginan diri. Si Pablo kaniadto, maglulutos. Sa diyan na converted kang Yeshua, nausab na siya, mo na yung panghinambog nga formerly I was a blasphemer, a persecutor, a murderer. Pero karon nausab na ko, siya mismo nakakita sa kausaban, ang uban po nakakita sa iyang kausaban. So mo na resulta sa emotional commitment. Nga imuhang nahatag sa Elohim. Okay. Sa imuhang pud karong will, katulo, will, volition, meaning state of choice or decision. Dili pud mailhan kung tinuod gyud nga kanang imuhang will, imuhang nagyud na komitar niya. Na gitawag na example of willful giving. Diba? Tananing yun ang basahon mao niyang Macedonian Church nga bisan luyo sa daghan nilang pagsulay, manghinatagon gyapon sila, they give liberally. Sa buluhaton sa Elohim, silang kaugalingon nato sa Elohim. So, willful giving, no? Pakibasa Romans 15:26-27, pakibasa daw. Kaya kini nakapahingot kanila ng mga taga-Macedonia o taga-Achaia sa paghimo og dinain nga amot alang sa mga kapos nga balaan nga anaa sa Jerusalem. Sapagkat tinuod kini nakapahimuot kanila ug sila nga mga utangan kanila kay kun ang mga Hiftil nahimong mga malambit sa ilang espirituhalong mga butang, ang ilang katungdanan mausap ang pag-alagad ngadto kanila sa unod ng mga butang. Okay, so example ni Paul diri ang Macedonia ug ang Achaia, no? Iwan dia for it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contributions for the poor among the saints who are in Jerusalem. It pleased them indeed, and they are debtors. For if the Gentiles have been partakers of the spiritual things,
their duty is also to minister to them in material things. So, ni siya, no? Biblical na siya. Itong, nahiskot man nato na ano nga, ingon palibrad nga, naramang yun ako no'y kanang nanay abot na financially. Nanawang yun ay kining, actually, dili man ko makondem ano nga, o sa atong pagpangwali, na apoy na bless, muhatag pag material, so biblical lang po na siya kay, ang mga taga Macedonia, Achaia, tungod kay na bless sila spiritually, gusto po nilang ubalos materially. Hindi man sila kabalos ni Pablo sa spiritual kay, siyempre, dili man gasa po nila spiritual, tuwa man to kang Pablo, so ang ilaha pong balos, muhatag po sila materially. So biblical po na siya, o naay na bless imong wali, kanya muhatag po sila sa financial or material, okay po na siya. Balos na nimo, gratefulness na nimo nga, na-bless ka, gusto ko nimo mo-bless, niya itong nakapahimo nimo nga bulahan. So inani po ni siya, no, sa atong will, ang example ani sa will nga nakumit nimo kang Rabon Yeshua is, naagi kay willful giving, dili ka magdinalo. No? Giver ka ba? Kanang, tungod bitaw kay, na-surrender nimo, di na ka magdinalo sa imong will, muhatag nagig ka, hatag ka sa material, kita kam diri kay, di man ta ingon nga di ka takahatag material. Pero unang-una, ato man yung kaugalingon. No? So atong kaugalingon, itong mahatag, ang atong services, ang atong panabang, ang atong kusog. So kung tinuod yun yung mga nakumitar na kang Rabon Yeshua, so willful na sa may willful. Ganang willful galing imuha na yung kabubuton. No? Dili na compulsory. Nga muhatag na gyud ka. According pa sa Deuteronomy 15:10, verse 10, nagingon diha nga umuhatag ta ngadto sa public natong kabos. Ayong kasing-kasing dili masubanon. Pasabot di ay ang willful giving, dili ka mangwinta ba? Dili bitaw ka muhatag ka nga sige na ihatag na ako ni kay mamay sa pulong no, wala na ka anak. Dili ko ka ingon nga muhatag ka unya nay kasuboy mo kasing-kasing. May pagwa na ko to gihatag no. Ngayon kag naghatag ka 100, may pag 50 ra kong gihatag. Yan na ba? No? Willful gali, dili nakasayangan, dili nakamangwinta, hatag na gyud. Nya dili po kaingon nga mga hatag ko ron kay na ako giapas niya. Dili ko na. Hatag ka wala kay expectation. Amen ba? Ban paman karon hatag kag sudan sa imong silingan kay nagtupo kag basdan po kag sudan sa imong silingan. Hindi ka paabot adto. Mo man, magsige kag hatag aning someone. Kay in return na ako kay interest niya. Hindi po na mao. Mali mo. Once nga muhatag ta, wala gyud kay expectation sa naghatag sa imuha. Ang imuha hatag yung paglaon nga muhatag nimo, ang Elohim gyud, di ba? Luke 6:38 sa ingon dito. Give and it shall be given to you, pressed down, shaken together. So kung manghatag ta og something sa atong igsuon to someone o bisan kinsa diha, expect nothing in return. Ayaw gyud pagdahom nga baslan ka. So mo na example sa will nga gi-commit nimo kadto kang Rabon Yeshua na ay willful giving. Dili po kayo nga mangwinta ka or masayang ka or masubo ka or mag-expect ka na ay one day nya tagaan po balik no. Sayop na pamaagi. Okay, so muna no. Another po dani is willingness to open the door. Di ba Revelation 3:20 ngon sa diha? Behold, I knock at the door. Ug kinsa tong mo-open sing kasing-kasing, musulod siya o makigsalo siya. So ang question ani karon, willing ba ta na ba tay willingness sa pag-abri sa putahan sa tong kasing-kasing kang Yeshua nga si Yeshua, musulod nato. Example lang kani mga pulong atong nadunggan. Willing ba gyud ta nga ato gining ipasulod kini nga pagtulungan, abay willing gyud ko. O tabangi ko nga kaning tanan nga pagtulungan ako gyud makinabuhi niya. So naa ba tay willingness? So actually nalis ning tanan ha. Wala ko gi-expect ninyo nga ug unsa itong gitudlo karon, mao na gyud ninyo hang mahuptan no. Proseso ni siya, hibalo pa ni siya. So one day ang knowledge mahimo na siyang wisdom. One day unya, ha? Mao ta nang ingon dito, siya nga naapay daghan pagadungagan pa. So gusto pa mo dungagan pa mo daghan ay, ha? Daghang gid kayo, I tell you. Kani bitaw nasugdan na taog bubo ni Rabon Yeshua og pulong. Sadyang sige na nimo gipambit, damo po kang bubuan. Damo kang daghang gid madawat og pinadayag. Daghan ay nagingon sa 1 John 2:27 nga ang ruach HaKodesh or ang dihog sa balang espiritu mo nay mutudlo daghan kay kag teaching nga madawat. No. Kaya pagkaroon bisag karon may automatic ta karon unsa itong topic. I-test ko ninyo unsa yung topic ang gusto ninyo. Ato na himo teaching. Pwede kay na. Ano man, tungod sa Colossians 3:16 di ba? Inganda tungod sa kadato sa mga pulong nga napundo sa imong kasing-kasing. Hinahinay na dito nga sa diyang naay sa ka word nga imong madunggan. Hinahinay na siya nga mo kuan mo sana mo flash ka nang mo bahin-bahin ba? Mo ito nang pag napoy madunggan nga word lang, butan nimo example lang, word nga prophet or ganun siya. Ay automatic na akong utok asa Panginoon, diri. Dili na ingon kay suito nimo ang Biblia no. Tungod na sa dihog nga imong nadawat. Resulta na sa
imuhang pagkamanghinatagon o resulta na sa willingness nimo nga nagpagamit ka kang Rabon Yeshua. The same na po na sa helps. The same na sa tanang gasa nga inyohang nadawat nga kung inyohan ang gigamit ay damo pa mong dungagan. For example, gitara. Kung gipagamit niyo sa Elohim, ay tudluan ka sa Elohim og laglong pa ng mga teknik sa gitara. Basta mapagamit lang mo sa inyong gasa, ay daghan pagid kay istanan. Ako, lingaw na manggali kay ko sa kanang sa pulong lang, mamalandong, nanagid diha akong kalipay. No? Kanang mga kagabhion, gadagan din akong utok ba? Gadagan ba nga, sige, huwag sa kuwan pa, gaskan sa mga pulong. No? Sige, balik-balik, scan. Ako dayang, ipadagan ako kung nauna sa libro sa Genesis, kung sa gisgutan sa chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, hantod chapter 50. Kuha na nimo. Then, dili na pugta sa Mateo, chapter 1, chapter 2, chapter 3. Kuha gyapon nimo. Dito, di mo memorize, pero familiarization, familiar ka. So, inanan na yung resulta niya. Okay. Kaya nga naman, willing man ka, dumaling ang sila po ni Yeshua, I will come to you. Diba? Masaga, Revelation 3:20, yung sa ingon diha. I will dine. Saan nang dine? Makigsalo siya nimo. Ayaw ko, kaya nagsira mo ni Yeshua, makigsalo lagi sa kasudan. Hari sa tanang hari, natural, ang iserve din niya, ay pirting daghana. Klaro, di ba? Yung Revelation 3:20. Kana lagi o willing po kang mag-publish imong heart. Okay. Yan diya, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. Unsa may pasabot na? Na-notice na, inyo na ba na-experience nga, imbitan niya si Rabon Yeshua sa inyong heart? Actually, kanang imbitahan niyo si Rabon Yeshua sa inyong heart, kana na nang imuhang pagpamalandong niya, kanang gingon sa tila, 1, 2, 3, and his delight is in the law of Elohim, and in his law he meditates day and night. Mo ning pagpasabot kang Rabon Yeshua, nag-change idea mo ni Rabon Yeshua, nag-istorya mo, nag-communicate mo niya. Muna siya giingon diha, willingness to open the door, mo siyang gipasulod. So, ang resulta ni Ana, no? Daghan na kay kag pulong sa imong kasing-kasing. Karon kani-kaning daan, no? So, actually, kining Christian commitment, amo ning gi-discuss during this among training. Karon pa na ako ni nabalik og tudlo, pero daghan na po nadugang ani. Ang akong nadunggan ay gamay ra gid kay nasabtan. Pero karon halos full na gid ang akong pagsabot ani nga teaching. Imagine 17 years old pa ko at that time. Pero karon pila naman. So nakita na nako nga kaning mga pulong nga, kuha na lang nimo gi-review na lang tanan. Di ba? Wala ba nato ni ma-discuss kani tanan sa faith? Wala ba dai ni? Kaning second part kaniyo. Naali tanan sa Bible 1, reviewon lang na ninyo pagkadaghan. Okay, katulo is willingness to receive him. John 1:12, di ba? Unsa ingon sa John 1:12? Katong nidawat kaninya, nakabaton sila og right to become children of Elohim. Di ba? Ingon diri, but as many as receive him, to them he gave the right to become children of Elohim, even to those who believe in his name. So actually, tinod nadawat nato si Rabon Yeshua. Ay gidawat na nako si Rabon Yeshua katong pagkakabig nako. Dito ra taman, hangtod karon wala na gini mo siya dawata. Di ka natong panahon na gidawat nimo siya, hangtod karon dawata gyapon siya. Naawa tay willingness. Meaning kay dawaton siya, meaning nagpailalom kanya hangtod karon, di ba? Dili na siya ingon nga savior nimo siya, Lord na nimo siya, agalo na nimo siya. So kinahanglan mo obey na ka mo, pailalom na ka mo, mutuman na ka sa tanan niya ipahimo sa imuha. So naawa ka anak nga willingness. So muna Okay. So muna ni karong mangutana how to commit to Elohim. Kamo na ibasa na taas-taas naman. Pamilyaray sa man taning pulunga. Sa John 14:15, if you love me, obey my commandments. So, are you obeying his commandments? So muna ang pag-check sa atong pag-commit nato sa Elohim. Okay. Unang-una mo, ni-obey ba kasing commandments? Matthew 4:19, morning nanawag siya, diba niya, come, follow me. Yung dila, response to his calling. Okay, kanang ni-response ba ka nga sa dang gitawag ka, ikaw, yes, Rabon Yeshua, sunod ko nimo. Yes, Rabon Yeshua, obey ko nimo, tuman ko nimo. So mo ni, no? Okay, sa Matthew 4:20-21, katuning nibiya nila ang ilahang nets o ilahang mga boats. So, forsaking everything to follow Yeshua. So, mo po ni isa ka babag igsuon. Bitaw, dili ta makakumit sa Elohim tungod kay dili nimo lisod kanimo biyaan ang tanan. Kamo bulahan mo nga gitukmod mo sa Elohim nga makabiya mo sa tanan. Napay uban nga victory na ninyo, no, nga daghan kayong pasalamat nga basi pa man nagmahay mo nga susubala atong COVID di man dinhi. Isa nagmahay anak.
to mass to nga, sa kuwan pa, mass migration. Oh, mass migration nga, oh, di pa migrate mo din kay na for a purpose. Ako kabalo niya sa inyong future, one day, pabalik niya mo dito. Importante, equip na mo. So, mag-multiply na po mo. Ha? Masing maingon mo nga, diri sa manahim, pag-abot mo diri na gid mi, no. One day niya, buhian mo ni Abay Elohim in His perfect time. Sa nga purpose, para mag-line-line, dili na, para multiplication na po. Oh, pagpadaghan na po sa pulong. Ano ba, muchos mo nga, diri na lang mirabon niya siya, hangtod ka mo balik, di po siya mamugos nimo. Oh, para sa kuha, ako inyong pasultihon, diri na lang ito magpalubo. Ha? Oh, di na ko ninyo tarog anang baruganan, diri naman ko gi-prosper niya by Elohim, spiritually, materially, diri na po ko ilubo. Pero itong una, ulitaw pa ko, katong giingon ni Bradadogs ganina nga, diri na gitahangtod-sangtod, di na gitakagawas. Una, kung una to una. Sige na pagmahay ni Grandma, kini si Grandma, piting daghan nagtrabaho, gihatag sa kuha, kanus agit ka po palargad China Ha? Sige lang saan ako, dong, mularga na gika dong, pangitid anon dong, pagkadagan saan, di mga palarga na ko China. Ha? Naminyo na lang ko, wag yung palarga. Nakasabot ko nga, diri ragid ko. Pero, minsan ba na ako nakasaan nga, alam mo kung akong gikon sa akong mga anak, kung itugutan ni Abay Elohim, kung sa itong mga lugar nga akong natuan, makatupod mo, man pa man, pabalik na po ng China, tibok na pamilya. Oh. Ha? Oh. Mag-singkong kuwang na kita. Oh. For a purpose, fulfillment, nga. Ingong kanirabon niya siya, di ba anak, grabe kag mahay sa kuang, yung mga di nakapabalik mo, karong ipabalik man lagi ka. Oh. At least, di-fulfill niya iyahang sa ating mo, ha? Wala, no? So, forsake everything to follow Yeshua. O, John 6:68-69, patingin si Pablo nga, Rabon Yeshua, asa pa may among padulungan, nagibiyaan na mo naman na mo ang tanan. O, kabalumi nga ikaw mo ay anak sa Elohim, nani mo ang kinabuhi. O, sa ato pa, ang purpose is following Him faithfully. So, sa ato bang pagkumita ni Rabon Yeshua, faithful ba kita nga nagpadayon? Muna itong mga kon, dayon, Luke 9:23, deny everything for Elohim's glory. Kabalo naman tatong, kinsa nga musulod nako, kinahanglan dinali ang kaugalingon, take up his cross daily. Kabalo na mo sa meaning sa cross. Ayun, Luke 28, kabalo na po mo nga verse, man diha, you are those who continued with me in my trials, and I bestow you a kingdom just as my Father bestowed one upon me. So, ang question there is, continuing with him with many trials. Mo padayon bagyod kaniya uban ang daghang pagsulay. Amen ba tani? O ba man, gamay kay pagkuhit sa kaaway, gamay kay kuan, mubiya na ko, di na ko din ni. Ang mga tao din, mga maritis. Di kapugong silang mga bak-bak. Labangon na igsoon. Ako na lang pirmi issue, ako na lang pirmi isgutan. Labangon na nimo. Actually, og naay adverse situation, ipabot sa imo, adverse gali ka nang, dili imo kalipayan ba? Reviewhan dayon ang mga pagtulunan, kay naa dito imong labi pag-overcome. Sometimes, pildiro ta, kay nakalimot ka sa mga teaching. Ako dili gyud kumutuo nga nabagsat gyud ka kay wa kay nadunggan una nga warning. Naa gyud kay nadunggan before gipaabot ang pagsulay. Ay ngano man, dili na mapakyas nang giingon sa pulong, di ba ni diha sa Matthew 7:24-25, kinsa tong maminaw ug mutuman sa akong pulong paghisama siya sa usa ka taong manggialamon nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Dayon next line ana is niabot ang pagsulay ningon diha, and the rain descended, the flood came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Meaning mo sa ibo pasabutan naay gipadungog sa imong nga mensahe. Alang adlaw anang si manahuna. Then kung nag-take it lang ka, gi-obey nimo, after naa nay pagsulay. Unsay unang pagsulay? Hangin lang. Hangin. Ingon diri adili pa hangin. The rain descended. Ulan pa, giulanan ka og mga pagsulay, giulan kag mga chismis, giulan ka og mga reklamo, ulan pala. Pagkauna man sa ulan, descended, the flood came. Naana dayoy baha. Uy, nahinay ng anod. Pero tinuod kang natukod sa bato, bisan pag maulanan ka, ay di ka mapukling. Bisan pag ibahaan ka, ay di ka maano kinatukod ka sa bato. Ang sunod ani? And the winds blew. Ay di man ka madala sa baha, ay give. Kuso-kuso sa hangin, hangin ba nga? 100 km/h. Mapalit na gyud ka. Pero wa gyud ka mapalit. And beat on that house, ay mo rangkada gyud.
Mukusok-kusok, banggaon yun ka. Ayaw mo pag-ingon nga, ay, wala pagsulay rong si manahon na, kinain na doon mong pulong karon. Sometimes ang uban sa dihang gihangin, nagpadala sa akin, napukuha. Before umabot ang hangin, igsuko, nakaduhog ka mensahe. Ha? So, mo nang, naagali mo'y madawat ng mga pagsulay rong si manahon na, review the teachings. Baliki ang pagtulunan sa Shabbat, mensahe sa first day. Ba, dito niya makita ang yabi. Mag-overcome mo. So, muna yung diri, bisang pag-ikuso-kuso, no? It did not fall. So, wala gid ma-fall imong countenance. Wala gid mahagbong ang imuhang smile ngadto sa kasubo. Ha? Kaya naman, for it was founded on Yeshua. Kaya napundar gid ka sa pulong ni Yeshua. Okay. Ano no? Continuing with him with many trials. So last, Philippians 1:21, kabalo man tana. For me to live is Yeshua, and to die is, okay. So, dying with Rabun Yeshua. 2 Timothy 4:6-8, for I am ready to be poured out as a drink offering, and my departure is at hand. So, ready na. Finally, there is laid up for me a crown of righteousness. So, muna yung sa 2 Timothy 4:6-8, di ba? So, muna, from obeying, dayon, response, forsake, follow, deny, continue, patay. No. Dying for eternal life. Okay, so barriers. Sabi barriers, babag to commitment. So, ang babag, idolatry. Saan yung idolatry? Galatians 2:20, imbis unta kasi Yeshua ni nabuhi. Ikaw kung may nabuhi, you are still alive. Ha? Ako, Brad, born again, Brad. Bila akong kamo, Brad, dili pa born again. Bila akong kinumo, Brad, dili ni born again, Brad. Ay, kumpiyansa na ako. Ay, uwi, paday ka? Ha? Ako, Brad, tinood, born again ko, Brad. Pini akong Brad, pani born again. Sukol, panig. Satsap. Ha? Ay, buhi, paday ka. Ha? Nganong nabuhi ka, unsa hinungdan? Kay, ako pa imuhang, kinsay nasto nga sa pride? Ako. Di ko magpahilabot, Brad, nga, daw-daw ako. Garboso ka. Ha? Kini nga lagad ta, kining sumunod na Rabun Yeshua, dinawdaw, be kita igsuon. Ha? Mao na hinungdan nga, pirmi ka kaloy ang Rabun Yeshua, di ba si Hana? Dili si Hana. Dili ikaw Hana. Hana sa Bible. Oh, di ba si Hana pirmi gidaog-daog ni Pinina? Oh, Pinina, ikaw Hana, wa kay pulos, wa kay anak. Ikaw Hana, wa ka panalangin sa Elohim, wa kay anak. O ako gipanalangin ako ka, pito ka ba kong anak? Ay ikaw Hana. Intawon si Hana gidaog-daog, kahilak intawon sa Elohim. Oh, sa diha na depressed, na oppressed, dinaog-daog, niduol kang Rabun Yeshua, kang Elohim nag-ampo. Uy, gitubag. Ha? Gitagaan pag anak nga mahimong judge si Shemuel. Diba? Oh. So, inala ng resulta sa mga dinaog-daog. Basta pa may tag, kung musukol na ang dinaog-daog. Drama na. Ha? O, drama na mo. Sige lang. Moabot lang panahon, kung musukol ang dinaog-daog. Ay, naapagide mo born again, buhay pagide ay. So, una, hinungdan sa commitment is idolatry. You are still alive, old self. Okay. Ikalawa, fear of consequence. Kasi man ang consequence ka na, mo kumitar ko sa Elohim mo lang. Mahadlok ko nga, hindi ka wala doon, paberti. Sabi niya, pabisukla na ninyo. Kung saan pagsukol? Kau spiritus ka, wala doon, pahawa. Ano? Di ginawa. Mugara na. Ay, kalungkog na simbahan. Sige pa mo, spiritus ka, wala doon, pahawa. Di ginawa. Naanak pirmi. Kung saan ni may paberti, imuhan na yung suklan, labangon ni mo, lahot tayo ni mong kawalad kon. Example, wala kita sudan, isa kasi mana, lahot tayo ni mong asin, ni mong sudan. Pero na wisdom anak, nga nung mag-antos magkong asin nga kadaghan mang gabi-gabi. Ha? Daghang mga nasaab diyang lutya. Naapay lutya dito si Brad Randy, mananghid ko, Brad, pwede ko mangalat, pwede. Ha? Kung saan paglabang sa poverty, kinahanglan you have wisdom. Bailuhim na ikaw wala doon karon. Saan man ako ni amo ka? Uban ani ilang imong prayer bailuhim, ha? Istorya no. Istorya ba nga sa kapastor? Taon, nangalagad man siya, nyawan siya trabaho. Ampo siya sa iyang kwarto. Istorya man ako sa inyo, di ba? Niluhod in taon siya. Siya, Lord, wala bintang ko'y pliti, Lord. Anto ko ditong lugar, wala ko'y pliti. Dagay ko pliti. Karon kinamay gadagadagan na tao. Kapoy ba din? Gilabay ubag. Ito, snatcher. Nang-snatch ba? Nidagal niya. Pag abot siyang tungod, dito gilabay. Pag mata niya, uy, naamay bag.
Siya, praise the Lord. Daghang kay kwarta. Nagapon siya. Yung kabalong sige gamit, snatcher. Dito gilabay niya. Paglingi niya, wak nang yun. Siya, answer prayer, kay, gilabayan siya sa kabag na kwarta. Sometimes inana, ang tubag sa Elohim. Na po isa ka born again. Bago man siya na born again, na po iyang silingan nga maglulutos. Di, saway-saway siya. Nakaroon kay born again nga nasa kaulat kon, ampo taon siya. Lord, wala yung taon may maluto. Ampo na siya. Wala may bugas, wala may sudan. Ang maglulutos, nidool siyang balay na minaw. Lagi listahan, wala yung bugas. Gilista niyang bugas. Man, sudan. Gilista niya sudan. Kung sa iyamar at ang born again, ang gilista. Mintras na ampo ang born again, dagan-dagan siya sa bakit. Kaya yung ipagawas nga, nagtubad sa iyang pag-ampo, katang maglulutos. Pagkahuman na ito pre sa born again, human kung pangumpra ito maglulutos, dibilin sa portahan. Pag-abri ka ron, sa humag-pre, pag-tayo, ang basket. Ay, please, dalawa, kompleto. Hindi mo, kompleto maglulutos. Hoy, dili ang Ginoo mo naghatag na ako may nangumpra. Ayun siya. Ay, salamat. Bisag ikaw gigamit sa akong Ginoo. Kuan yapon. Answer prayer yapon. So, abi ninyo kani bitong sulayan mo poverty. Challenge kay ini kanang. Dili lang bitaw mo magsilpiti. Lingaw kay ining naa mo sa ani nga stage. Kabalo lang mo pero sometimes ato adiri murag makondem mo nga isuda ani wala. Challenge kay ini nga kinabuhi daghan kay mo makatunan diri nga lesson. Sa yung prayer. Anong say kami diri suito naman nga ni poverty. Mo bitaw nang sudan lang ay kabalo na mistan sudan diri. Kamong experience pa ning poverty. Patudlo mong mamamig at tigres ay. Suito ni sila sa daghang sudan diri. Nakasudan ni sila isa ka bulan nga sige kid og kapayas. Nang tanawan ni ilang tinay perting limpyuha. Kami diri, poverty Grabe walang-wala pero sa among silingan diha anang atbang bitos ng dalan, perting daghan kapayas. Unsay maghimo ni arkibo? Adto mi sulong mi ito. Tagsami ka sa akong kapayas. Ang lipaya namo oy, buntag kapayas, isna kapayas, udto kapayas, gabi kapayas. Pagkaugban nalibang mi kapayas, perting humuta sa mong tay kapayas. Mangutot ka wagi ba ho? Kamo mangutot ko kanay iba mlanag inyong silingan. Imong misis magutot, magutot. Say malipong kas ka baho, pero puro kapayas. Ay. So may utot mo na mag-perfume. Abi ninyo no, kani bitong stage sa poverty. Lingaw kay mi ani. Tigin namong lingawan ni. Pero sometimes usahay og maglantaw bitaw ka by sight, mura kag makondem ba nga Ginoo to bagi kani among gisunod no. Pero imong iside sa spiritual ay lingaw kay ka, daghan kay kag makatunan na wisdom. Then until such time day nga maka-overcome na ka sa poverty, lahutay na ka. Ay, dili na poverty kon sa imuha. Ayaw mo pagdahog igsoon na human sa poverty dito sa dagaya, dili pa. Ayaw po dinyo. Gikan sa poverty, napay gitawag nga neutrality. Sa may neutrality? Unsa neutrality? Ayaw pa rin prosperity. Unsa example ani? Di ba si Moshe, nagsugod siya og prosperity, di ba? 40 years siya sa Egypt. Dayon, sa dihang nikalagyo siya sa Egypt, niadto siya sa land of Media. So dito sa Media, neutral siya dito. Dili siya prinsipe, dili siya makakaon sa unsay kalami, wala. Neutral ang iyang kinabuhi, ug unsay kinabuhi sa mga Median, ug sa kwan pa na siya kanang dili dato, dili pobre, standard lang, neutral. 40 years po siya dito. Pag abot niya sa kamingawan, dito na niya gisinati ang poverty. So bali siya, di ba? 40 years po siyang kinaog. Mana, ay ko igna si Moses, sige ikaw kami, kay siya leader. Yaw. 40 years siyang poverty, 40 years siyang neutral, 40 years siyang prosper. So ato, bali na po. Pila na mo katuig nagsinatik kuan? Poverty. Ikaw ba, pila na katuig? 3 years pa? 3 years pa, ba? Pakabot 40. Pag-ampo mo sa Elohim, madalion ra, ba Elohim, 10 years lang. 10 years, wala mo, 3 years na mo karon. So sa ato pa, napay, neutrality man. Ba Elohim, 4 years lang amo adiri, then 4 years lang po may neutral. Anong neutral iksoon? Dagaya, dagaya na. Pobre, 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 Hamo na. Pero ang prosperity, na tanan. Amo tragyabo ni. Ako, I wonder, nga nung atras sila sa poverty. I wonder nga nung daghang talawan ang dili mo sa gubang sa poverty.
Na ang mga talawan daw kabaladon maguna sa impierno. Pagkaon lang iatras na ka. Walay kwarta ni atras na ka. Tanawan ni mga nalikon mo kwarta. Naway mamami daha kwarta. Wa gini kwarta sa mamami. Sa mga mo piso ani, wani piso. Pero tanawa lang lawas na diyang sa mga kwarta. Sige sok-sok ni mamami ha. Oh, mga karaang tao kaya kay pangsuksok nila kay silang say dili sa sulod. Oh, so muning challenge kayo. Fear of consequence, poverty, and sa pagyod. Rejection. Sa man rejection. Nabitong kay pobre naman ka, wala na mo limit nimo. Oh. Di nakailhon nga igsuon, no? Kasagaran na waning mga pobre dahil mga ay parinti may katong dato. Kaya ron lang dili i-reject. Oy kato si kuan, ako man tong igsuon katong principal ako tong igsuon. Para lang dili ma-reject. Mo pasaron gyapon ang rejection. Ha? So rejection dili nakailhon sa imong igsuon kay pobre na kay ka, wala na ka mailhi. Mo itaw wail, no? Or persecuted na ka. So, labangon ra ni siya igsoon for a time ra ni siya. Dili ni sa tanang higayon. Stage lang ni nga atong labangon. Okay. So, I hope nga mo pasar pud mo ani. Pasar gali mi, pasar pud mo, no? Fear of consequence, dili na mo mahadlok kung poverty. Naay poverty ay di na ka mahadlok. Naay rejection ay di na ka mahadlok. Naay persecution ay di na ka. Ano ba day mo dawat na ako? Ha? Oy na, no? So ikatulo nga barriers is willful sinning. Namo ni kuyaw. Kay dili man ka mo commit sa Elohim, ay dito na lang ka magsikap para pagpakasala, no? Di na ka mo tigong, di na ka mag-apil-apil, di na ka ugon sa mga pagtulunan, nakakas pagpakasala. So, willful sinning, Hebrews 10:26 o Hebrews 6:4-6, isod ra ba ni, no? May pagwa ka kailas kamatuoran, kaysa nakailakad kamatuoran, unya nagpadayon ka sa pagpakasala. Wala na unya kay kaluoy madawat. So pagkaluoy. Okay. Next nga barrier is unwillingness to trust Elohim. So dili gyud ka mosalig sa Elohim, no? Pagkaluoy nimo. Inong domin ninyo ha, ang tanan nga tuwa ka sa langit na ay pagsalig sa Elohim. Na dili kini ka mosalig sa Elohim, dili gyud ka malangit. Usa gyud na ka requirements ang faith. Faith is trust. Pagsalig sa Elohim. Na karon kay di man gyud ka mo trust sa Elohim. Di ba pagkadaghang bersikulo Proverbs 3:5-6, Jeremiah 17:7-8, bulahan nagsalig sa Elohim o naglaom sa Elohim kay may sama siya sa kahoy na tanom sa dapit sa katubigan. O pagkadaghang benefits na dili gyud ka mosalig niya. Kay imong yung kaugalingon barriers na babag na sa commitment. Okay, lima, unwillingness to forsake everything. Anong biyaan man ako ni? Kabalo naman ta sa mystery sa forsaking, no? Ang tuyo sa forsaking para na ay daghang ibalik i-restore ang Elohim sa imuha. Nya wala gyud mo gi-forsake, dili gyud mo gustong biyaan. Unsa may ibalik sa Elohim sa imuha? Unsa may panalangin sa imuha sa Elohim sa imuha nga wala man kamo biya sa pagbiya sa buot ning ipabiya para sa Elohim. So, wala man guni masabting anang pabiyaan gitong balay, yuta, igsong babae, igsong lalaki. Ang tuyo sa Elohim nga naay restoration, damor pang restoration. 100-fold ba ang kuan? Restoration, Who shall not receive? Yung 100-fold, di ba ang restoration? Pila imong gibiyaan nga igsoon. Biyaan imong igsoon, tulo ka buo. Pila i-restore sa imuha sa Elohim? 100 ka buo? Kanya, ang imuhang biological o physical nga igsoon, apil pa na sa restoration. I-restore na tanan. And in the age to come, eternal life na apag gipaabot na itong kinabuhing walay katapusan. Kung muna yung mystery sa pagbiya, yung gibiyaan mo imong trabaho, no? Ang restoration na naakay trabaho sa Elohim. Yung makapadato ni mo financially, materially, do you think dili sa mahanay, dili ni mo prosper materially, financially? Kana kung di na gyud ka mawala sa kwarta. Na nagsugod naman gani. Naguna-una naman gali. Ay ang ko naana day baligya ditong si Chiria. Naanay nagaraya, naana daghana. Una-una ko ay magnegosyo kog supas. Kay 15 ang putos. Una ko magnegosyo ra man day tanini. Di na lang kung mga lagad o inana man gani. Akong negosyo na ay supas libre. May saktong negosyo libre. Lugit naman kami. Ay, sige gingon nga, mong brad, sige palit dito biscuit, libre kong ipanghatag. Saan ko palit ang biscuit sunod? Kung isa ligan mo makita. Di ba sunod, Wednesday, daghan na po biscuit. That is faith. Di ba sa faith? To see the impossible things to happen. Faith.
Oh. To see is to believe. Mura po. Oh, willing na, unwilling, ha? Unwilling, dili gid gusto mo biya. Oh, katapusan, you allow Satan to deceive you. 2 Corinthians 2:11, no? O, dili nato advantage si Satan nga makakintal nato balik. Pero aning bahina, o dili ka makakumit, i-allow nimo si Satan to deceive you. So, gusto nito nimo, ay, dito na lang ka pirmi sa Satanas, kalimbong na lang ka, kalimbong ka. Loay kay ka. So, muna itong topic, no, sa ito, commitment. Muna ta. So, muna sa kalibutan pa ni siya, uman ka og eskwela, na kay commitment. So, uman ka sa discipleship, muna yung commitment. No? So, ginalang, i-check na yung kaugalingon sa man rabon Yeshua, o committed pag ko sa imuha. Ang ako bang una-una, akong kasing-kasing, ang akong will, i-surrender na bugit sa imuha. So, timan alam niyo ha, commitment is total and voluntary giving up of oneself to be subject to one another, Yeshua. O sa to, for us, total and voluntary dedication of ourselves to the Messiah and His works. So, muna to So, willing ba ta? Atong pagdasig diri, ay lang, good mo, kaluya igsoon. Pagkada ko, kaning atong gihimo karon igsoon, pamundo na ninis kinabuhing dayon. One day unya di gyud mo magmahay sa inyong kadato dito. Mao gini akong pagdasig ninyo. Kay naman ako mismo mao na gini akong moto. Mao na akong panglantaw nga magpadato man ko ni kalibutan ng temporary man. Dito kas kalibutan unya nga wala nay pagkahanaw. Dito ta magpadato. Dito ta sa eternal. So kini tanan preparation ni siya for eternal nato nga pagkinabuhi. Okay. Any question? Wala na?